Hi, hello guys. Welcome po sa channel natin, Captain Alas YouTube channel. Yon, no? Maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Ano bang ating content today? So guys, meron tayong isang subscriber from Mindanao, no? At sabi niya napapanood daw niya yung ating mga YouTube video. At nagustuhan niya ang ating ginagawang dual band mobile antenna, no? Pwede sa mobile, pwede sa portable, no? So kung sa mobile meron siyang connector, may female. Pwede nyo ilagay sa mga gutter mount, side mount, no? At pwede rin sa mga China radio. Ito guys, oh. Ito yung female, ito yung SMA connector. So para siyang tactical antenna guys, no? Hindi nyo naman madalas to gagamitin kung sa camping kayo or bundok. So mas malakas to kasi dual band siya, and pwede natin i-tune sa specific frequency. So ito ang nasa loob niyan guys, so whip. And then yung coil nito depende sa frequency gusto nyo, no? Ayan. So cute siya, no? So Sir Tommy, ginawan kita ng video, no? Meron kasi si Sir Tommy, yung isa nating subscriber sa Mindanao, na frequency na ginagamit, no? Medyo sa commercial to. At okay din naman yung mga stock antenna na bibili. Pero syempre, pangit naman kung puputulin mo dito, eh. So eto, nag-tune natin sa certain frequency. So request ni Sir Tommy from 150 to 152. So papakita ko sa inyo yung chinotune ko, no? Eto, to. Kita nyo to? Ito to. Ayan. So as you request, sir, yan. Papakita ko sa inyo sa antenna analyzer. Sir Tommy, ito yung request mo, no? 150 to 152. So ang range ng frequency nito is 150 to 155. So center tune niya nasa 152, no? So ang SWR niya is 152. Almost 50 ohms, 49.9. Ang phase angle niya is mababa. Ibig sabihin maganda mag-receive to. Okay, ito ang sa analyzer nano BNA, no? So isasalang din natin, sir, sa digital analog SWR dito sa SX200. So guys, isasalang natin sa ating analog SWR, no? So request ng ating kaibigan from 150. Tingnan natin. So medyo adjust natin yung niya. Okay. 150 WR. So almost 1.2 sa 150. So Sir Tommy, nilagay ko sa 152. Ito yung isang mong frequency. So ito 152. So nakalagay sa calibration. Ayan, calibration. Tiga, ops, SWR, tiga. Ayan, nagta-transmit. Tingnan nyo, sir. So flat 1. Flat 1 sa 152. Okay.
Ayun. Ang ganda na SWR sa 152, which is center frequency. Pag nag 1.2 kasi guys sa analyzer, pag sinalang mo sa analog, flat 1 na yon, halos di na gumagalaw. So yung tinetest natin guys, coil pa lang, no? So tingnan natin kung ilalagay ko pa kasi yun sa loob ng PPR tube. Ito. So after kong mailagay, kasi ito, meron na akong mga ginawa rito guys. Pero may kanya-kanyang ano to, tune sa kanya-kanyang frequency, mostly nasa amateur. So request na ating kaibigan sa commercial, kaya yon, medyo nag-adjust tayo sa whip. So tingnan natin kung magbabago pag nailagay sa loob ng PPR tube. Let's go. Okay guys, so magkakat na tayo ng PPR tube, no? So ganito ang gagawin natin para mailagay na natin tong whip ng dual band antenna ni Sir, no? Ating subscriber from Mindanao, no? So guys, hindi tayo gumagamit ng ordinary PVC, no? Ito yung ordinary. Pwede rin naman to, pero malutong to eh. Hindi siya tatagal sa init. So ang ginagamit natin is PPR tube. So matibay to. Pwede sa init at lamig, no? At so sa nating pangkating. So guys, lahat ng ating ginagawang antena ay dumadaan sa masusing sinisinop natin ng paggawa guys, no? So meron tayong antenna analyzer, nano BNA, and SWR SX200, no? So ito, namarkahan ko na at puputulin na natin. Ito nga pala guys, oh. Magandang pang-cutting. Shoutout sa kaibigan natin, no? Hindi ko na may mention. So galing sa kanya to. Ito, madali lang ipamputol to guys, ng kaysa lagariin mo. Ito, ipipress mo lang. Ayan, oh. Pantay pa, oh. Okay. Pwede rin sa daliri, de joke. So guys, ito yung ating PPR tube na mas matibay pa ata sa fiberglass to, no? So ilalagay natin yung whip sa loob. Okay. Then after na may lagay natin, lalagyan natin ng silicone, no? Sa ibabaw. Bukod doon, may cover pa tayo dito. Ayan, lalagyan pa natin ng mighty band para matibay na matibay. Ito po ang finished product ko. Ayan, oh. So sinisinop natin yung craftsmanship po nito is masasabi kong maganda, no? Kaya may tatak pa yan, no? Okay. So lagay na natin sa loob. Let's go. A few moments later. So guys, eto na, ipasok na natin sa PPR tube, no? At tetestingin ulit natin. Baka nagbago yung kanyang tono, no? Pero hindi naman, bira namang mangyari yung ganun, no? So guys, ilalagay na natin doon, no? Sa ating testing, ano? So nga pala, ito yung connector. Kung lalagay nyo sa mga mobile nyo, ito female connector. Ngayon, kung gagawin nyo namang external antenna, BL259, ito lang. Ayan. So direct na, no? Pwede nga palang pang go bag to, no? So guys, pwedeng pang go bag. Okay. So isa lang na natin.
Ayun guys, kung makikita nyo. Ayan. Maiksi lang siya, no? So, dito ko nang testingin sa... Andito pa sa analog ko eh. Para hindi ako maglipat. So, let's go. So guys, testingin natin, no? Dito natin testingin sa, ano, sa analog. Nakakabit pa yung ano rito eh. Yung kanyang passcord, no? So, saan to? 152. Kanina flat 1 eh, no? Tingnan natin. So, calibration. Okay. WR. So, bahagya na gumalaw guys, no? Ibig sabihin na hindi siya nagbago. Nung nilagay natin sa PPR tube. So, okay naman siya, no? So far, so good. So, no need ko nang isa lang sa antenna analyzer guys, no? Flat 1 na sa analog eh. Sasalang lang natin kung just in case na nabago, no? Pero okay naman, so far so good. Kaya pwede natin takpan to. So isi-shield ko na to guys, no? Gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ating ginagawa ng dito tong ating dual band mobile antenna. Lalagyan natin ng silicone. Bago ulit pera, so nilalagyan natin ng silicone para hindi sa problema ng tubig, no? Hindi pasukan ng tubig. Pwede rin wala naman na to kasi may cover sila ito eh. Pero nilalagyan pa rin natin, no? Para walang masabi ang ating mga lodi. Okay? So pag natuyo ang silicone, seal talaga siya. Ayan. Wala pala natin ito. Alright. So yun guys, seal pa siya, no? At tatakpan na natin siya ng itong parang rubber, no? At bago natin lagyan ng takip, nilalagyan ko pa yan ng mighty band, no? Ayan, no? Okay, para hindi siya matatanggal, no? Alright. Masingilin pa tayo ni nagko-commercial tayo. So eto guys, no, tatakpan na natin to. Okay. Ayan. So para siyang original, no? Okay. Pupunasan natin para malinis. So ito na ang finished product niya guys, oh. At gwapong gwapo na. Ay papakita ko pala sa inyo. Tetestingin kong ilagay sa sasakyan, no? So lalagay ko sa gutter mount. So tara, let's go. Guys, etong ating side mount sa mobile, no. So ito yung female niya. Ayan, no. Okay. So ayan na guys, oh. Ayan, oh. So kung puti ang sasakyan nyo, medyo bagay, no? Okay, ayos. So guys, tapos ang ating testing at okay naman siya, no? Hindi siya nagbago nung nilagay natin sa PPR tube, no? So wag lang namang magalaw at matanggal yung hinang, so hindi siya magbabago ng SWR, no? So lagyan ko nga pala ng marking dito, no? 150 to 152. Baka kasi magkamali tayo at yung pang 144 ang ating maipadala, no?
Pare-parehas kasi ng itsura, no? So, ito, parang original siya, guys, oh. Ang haba nga pala nito, 16.5 inches tong PBR tube. So, yung whip, secret yon. Ito. So, kaya naging dual band kasi, guys. Merong, ito, may loading coil. So, alright. So, thank you for watching, guys. And have a nice day, 73.